Good day guys! Ang topic ko for today is yung mugs at saka yung gulong. Ano ba ang nagagawa nito sa pagpapaganda ng ating sasakyan? Samahan niyo ako. Malaki talaga nagagawa ng mugs sa pagpapaganda ng sasakyan. So, yun lagi ang una kong ginagawa, mugs muna. Kasi kahit mugs lang, maporma na eh. Compared mo sa stock, ang stock talagang parang kulang siya. Pag tinignan mo siya sa iba't ibang anggulo, hindi siya maganda kasi stock nga eh. Pero pagka nagpalit ka ng mugs, especially yung malalaking gulong, makikita mo ang transformation. Look at the picture. Na-transform ko siya sa isang napakagandang itsura. So ngayon, naging macho siya, naging bulky ang dating. At the same time, gumanda yung kanyang handling. So talagang maganda ang nagagawa ng mugs. Kaya dito, ipapakita ko sa inyo o i-explain ko sa inyo paano ang dapat pagpili ng mug wheels. Look at this picture. Ang laki ng body pero ang gulong ang nipis. So, ang tawag ko dyan, chicken legs. Ang laki ng katawan pero parang malnourished yung pinakapaa niya. Now, look at this picture. I changed it to 285. So, lumaki yung kanyang pinakapaa. Nagmukha siyang macho, di ba? Ito naman, tingnan natin yung front left side view. Makita mo, kulang talaga eh. Ang nipis eh, di ba? Ito naman, yung mas malaking gulong. Ibang-iba yung transformation ng itsura. Kitang-kita talaga yung improvement. This is another view ng stock tires. Makita mo yung ang laki ng gap doon sa wheel well. Then ito naman, pagka naka-size 20 ka ng mugs, nababawasan yung gap doon sa wheel well. That's why maganda yung kanyang tindig. Sa pagpili ng mugs, dapat alam mo yung PCD. Kasi yung mga manufacturers, meron silang kanya-kanyang PCD. Ano ba yung PCD? Ang PCD is the diameter of the circle which passes through the center of the studs o kaya yung wheel bolts or wheel rim holes. The easiest way to calculate it is to measure the distance S between two adjacent studs from the center of each hole and then to divide it by a number. Meron kasing formula dyan eh. Depende kung ilan yung studs mo. So, meron siyang formula. So, ito yung formula niya. Pagka 4 stud, divided mo yung S ng 0.7071. Pagka 5 stud naman, 0.5878. Pagka 6 stud, divided mo yung S ng 0.5. Ang common kasi ngayon sa mga SUV is 6 studs. Sa mga mid-size SUV, ang common for 6 studs, ang PCD is 139.7 and meron ding 114.3. So, tingnan natin kung sa mga existing mid-size SUV, ano yung kanilang mga PCD. So, for Montero Sport, ang PCD niya is 139.7. So, pareho din yan sa Strada at saka sa Pajero. Ganon din sa Chevy Trailblazer, 139.7. Saka yung sibling niya na pickup sa Colorado, 139.7 din. Ang Ford Everest naman, 139.7 din. And then, applicable din yun sa Ranger, 139.7. Ganon din sa MUX, 139.7. Pati dun sa D-Max at Trooper, 139.7 din. So, almost lahat, pati sa Toyota, sa Fortuner, 139.7, sa Hilux at FJ Cruiser, ganun din. Ang naiba lang talaga yung sa Nissan Terra kasi ang PCD niya mas maliit, 114.3. So, ganun din sa Navara, saka yung sa van nila na NP300. Now, tingnan natin yung mugs na kinabit ko. Ito yung fuel contra na size 20/9. Dual ang PCD niya, which is unique sa isang mug. Kasi pwede siya sa 139, pwede rin sa 114. So, kita mo yung 139.7, mas malaki yung diameter niya. Yung 114, yung mas maliit.
So, pwede ko siyang gamitin sa Nissan Terra, pwede ko din siyang gamitin sa Montero Sport. Kaya okay, di ba? Yan yung view sa harap. So, dalawang set ng butas. Yung mas malaki, yung 139, and then 114 yung mas maliit. Kaya alternate siya. Kaya maganda ito, meron kang flexibility. Ito naman ang itsura ng PCD pagka yung 5 holes. Normally sa mga sedan, 5 holes sila. Then para natin mini-measure ang size ng mags. Ang pag-measure niya dun lang sa loob ng lip, hindi kasama yung sa labas na lip, yung sa loob lang. And then sa pag-measure naman ng lapad ng mags, dun din sa loob ng lips ang mini-measure. In this particular case, ito 8 inches ang kanyang lapad. Then pag nagpalit ka rin ng mags, dapat tingnan mo din kung kasukat yung lug nuts. Kasi yung mga nuts na yan, iba-iba yung sukat. Depende dun sa size ng mags, dun sa opening ng butas ng mags. So kaya kailangan dapat kasukat din yung lug nuts mo. So normally yung mga stock na mags, iba yung sukat ng mga lug nuts. Kaya bibili ka ng bagong lug nuts. So after the lug nuts, dapat alam din natin yung offset. Ano ba yung offset? Merong positive offset, negative offset, meron ding zero offset. Pagka positive offset, ito yung measurement niya from the center line of the mags doon sa hub mounting surface. So yun pa kanan. So yun ang positive offset. So normal yan sa mga newer cars, yung mga front wheel drive cars. So ang kalalabasan yan, parang nakapantay doon sa fender yung mags niya. That's positive offset. Pag zero offset naman, yung hub mounting surface niya is equivalent dun sa center line ng mags. Ang resulting look niya, medyo nakalabas na ng konti sa fender pagka yung naka zero offset ka. Pag negative offset naman, yung hub mounting surface niya nasa kaliwa ng center line ng mags. Ito yung pinaka-paborito ko. Ang lumalabas dito, ito yung mga deep lip na mags. Okay, tingnan natin yung itsura nila pag pinagsama-sama natin. Yung sa taas, yung positive offset, dito, medyo nasa pasok sa loob yung kanyang mags. Pagka naman yung zero offset, medyo nakalabas na ng konti. Pagka naman siya negative offset, malaki na yung labas niya sa fender. So, ganyan ang itsura yan. Pagka i-mount mo doon the same mounting surface, ganyan ang magiging itsura. Okay, punta naman tayo sa gulong. So, in this example, 205/55 by 16. Ang ibig sabihin ng 205, yun yung width niya, yung 55, yung aspect ratio niya, and then yung 16, yung rim size. So, ganyan ang pagtingin sa gulong. Take note na ang measurement is combination ng metric saka English units. So, yung width na 205 is in mm, yung aspect ratio na 55 is also in millimeters, while yung diameter is 8 inches, 16 inches. Kaya para makuha mo yung tamang sizing, kailangan mong mag-convert. So, normally dito sa atin, inches tayo, pag sa mga gulong, so i-convert natin ngayon sa inches. Yung width at saka yung height ng gulong. Okay, apply natin sa actual. Yung gulong ko is 285/50 by 20. Yung 50 o yung kapal ng gulong, yun ang aspect ratio. How do you compute the aspect ratio? Ibig sabihin nitong kasing 50, it is yung 50% ng 285 na lapad ng gulong, yun ang kanyang kapal. So how do you compute that? So you multiply 50% by the tire width na 285 mm, ang lumalabas is 142.5 mm. Since nasa mm siya, kailangan mo i-convert sa inches. Since 1 inch is 25.4 mm, pag dinivide mo yung 142.5 ng 25.4, ang lalabas na kapal ng gulong is 5.61 inches. Then, applying the same formula dun sa stock tires natin na 255/60 by 18, ibig sabihin, ang aspect ratio niya is 60%. So, yung multiply mo ng 60% yung width niya na 255 mm, ang lalabas niya is 6.02 inches. Okay, tingnan natin yung actual measurement ng big tires ko. So, 20 inches yung mags ko. Dadagdag ko ngayon yung kapal ng gulong na 5.61 sa each side. So, dalawang side siya. So, 5.61 times 2.
That's 11.22. You add it to 20, so ang overall diameter ko is 31.22. Nakuha nyo? Following same principle, i-apply naman natin sa stock tires na size 18. So, ang lumalabas na kapal na gulo niya kanina na kinompute natin is 6.02 times 2. That's about 12.04. Then, you add it to the 18. So, ang lalabas na diameter niya is 30.04. So, pag kinompare mo ngayon ang difference ng diameter ng big tires dun sa stock, so 31.22 inches minus 30.04 inches, the difference is 1.18 inches. Since lumaki na ang gulong mo, mag-iiba na rin siyempre yung speed mo. Hindi na siya tatama dun sa yung speedometer. So, ang gagawin mo, yung divide mo yung new tire diameter by the stock tire diameter. Ang lalabas dito is 31.22 divided by 30.04 is 1.039. So, yun ang factor na gagamitin natin. So, sa example, halimbawa, tumatakbo ka ng 100 kph dun sa odometer reading mo, mumultiplyin mo ngayon ng 1.039, yung actual speed mo is actually 103.9 kilometers per hour. So, mas mabilis siya dun sa 100 kph. Yun ang actual na speed mo. So, para hindi ka ma-overspeeding, halimbawa, 100 kph ang overspeeding mo, so, takbo ka lang ng mga 97. Equivalent yun sa 100 kph. Okay, to summarize, so for bigger tires, you're traveling longer at each revolution kasi mas malaki nga siya. Therefore, yung actual speed mo is higher than your speedometer. Yung odometer naman nyo will register fewer kilometers than your actual travel. So, yan ang effect. So, why do people go for big tires? Siyempre, pogi points. Mas maganda kasi mas malaki. Para ka ding naka-high heels, di ba? Pero, pagka bigger tires ka, mas harsher yung ride. Kasi nga, low profile siya. Sa Tagalog, medyo matagtag siya ng konti. Pero, ang positive naman yon, nai-improve niya yung handling, saka yung high speed performance. Ang isa pang effect ng bigger tires, yung fuel consumption mo maapektuhan kasi mas malaki yung gulong, mas mabigat siya, so mas malaking force ang kailangan mo para mapaikot siya. So, mas malaki ang iyong fuel consumption. So, that's it. Kung saan ka masaya, go for it. So, remember, iba talaga yung ride ng stock tires dun sa big tires, ano? Mas maganda pa rin ang ride talaga ng stock tires. Kasi palaging tinatanong ako niyan eh. Sabi ko, magkaiba talaga yun. Ang mas maganda lang sa big tires, pogi point siya. So, kung willing ka to sacrifice yun, then go for it. Kung hindi naman, edi stuck ka na lang. Pero ang negative doon, tingin ka ng tingin sa iba. Pag nakakita ka ng mga naka-20 sa naka-22, parang naiinggit ka, di ba? Hehe. Okay, that's all. So, if you like this video, don't forget to like, subscribe, and share. Until next time, see you again. Bye! Thanks for watching!